concern sa safety. So ngayon naman nakikita naman natin yung mga hindi na nila yung nililinisin natin yung tawid booth. Nag-a-updated na lahat. Wala na masyadong kailangan kalat para matarget ka na natin ay naging malinis na lahat. So meron tayo mga debris, mayroon tayo mga kalat, mayroon nakita tayo. Pakala naman pa yan. Iputi Iputi, nangunguwan sa helmet yan. yung sa mga tambang na mga debris, garbage, isasang natin sa safety o sa roller para makababatay natin. Yung mga materialis natin na hindi pa kailangan, pero nakakarasbusan na ngayon at nagagamitan, pwede natin itabi, ilipat ng pwesto para hindi magsalaban sa mga magtatrabaho. Yung mga equipment pa rin natin, lalo na tayo mga nabangkularo, yung nagtatrabaho sa perimeter. Yung ito, mga combat harness, kailangan gagawin natin yung completer. Lastly, yung mga welding technique, magkalimutan ang attendance, validate, at saka yung ating mga chemical containment. Kailangan subuin natin ilagay sa RF dito sa pwesto. So, para sa ating speaker ayan, sa toolbox, tinatawagan ko si Guard Bunel. So, magandang umaga sa inyong lahat. So, ngayon, April 20, July 20, 2026. So, ngayon, ang ating World Hepatitis Day. So, important na natin naman sa safety. Dapat ito ma-discuss ngayon kasi nga, isasakto natin sa petsa ito kasi nga, itong petsa mismo na ito yung Hepatitis Day natin. So, una sa lahat, pag sinabi ba natin HEPA, ano ba yung usually na nare-remember nyo? Tama, naninilaw. Ito yung isa sa mga severe cases ng mga taong may HEPA o hepatitis, yung paninilaw ng mata at paninilaw ng ating mga balat. Ibig sabihin napaka-severe na to cases na ito. So ngayon, yung hepatitis kasi natin is more on sa prevention and awareness and prevention. Yung treatment and yung diagnosis, hindi tayo dito nakafocus kasi nga ito ay ginagawa mismo sa hospital. So kapag sa clinic lang tayo, nasa construction site tayo, ang main focus natin is yung awareness and prevention. Paano ba natin malalaman ang sakit na ito at paano natin ito may iwasan at maboprotektahan ang sarili natin. Kapag sinabi natin hepatitis o yung common na alam natin na salitang HEPA, ibig sabihin ito, namamaga ang inyong mga liver. Di ba yung liver kasi isa ito sa mga 5 major organ na katawan natin. Kumbaga isa ito sa mga pinakamahalagang organ na makikita sa katawan natin. Kung kaya kapag nasira ito or nagkaroon ng problema, maaaring magkaroon ng maraming komplikasyon sa ating katawan at pwede natin itong ikamatay. Kasi nga, ang liver ay may napakahalagang function sa ating katawan kasi nga isa ito sa mga major organs. So ngayon, isa sa mga misconception mo about hepatitis, ako sinabi na ng HEPA, ang alam nila is nakukuha lang ito sa dugo. Hindi, marami po tayong types ng hepatitis. Meron po tayong HEPA A, HEPA B, HEPA C, HEPA D, and HEPA E. So, yung mga misconception nyo about sa HEPA na sa dugo lamang ito nakukuha, mali po kayo. Kasi may HEPA po tayo na nakukuha mula sa contaminated na mga pagkain at tubig. So, ito yung mga iba't ibang uri natin ng HEPA or hepatitis. Isa dito yung hepatitis A o yung HEPA A. Ito ay nakukuha natin sa mga contaminated na pagkain at tubig. So, saan ko common na nakukuha natin sa mga lugar na may poor sanitation. Halimbawa, kumakain tayo ng mga street food sa mga karinderya. Wala namang masama kumain sa mga street food o sa mga karinderya as long as alam natin na malinis yung preparation nila, malinis yung pagkakagawa o pagkakaluto. Pero kapag hindi maayos, possible, malaki yung chances na makakuha tayo ng HEPA A doon. So, ito yung mga kailangan natin pag-isipan at kailangan natin pag-isipan kung saan tayo bumibili, siguraduhin natin malinis. Kasi napakahirap naman kapag magkakaroon pa tayo ng sakit, yung gusto lang naman natin
nagiging chronic. Kapag sinabi kasi natin nasa acute phase pa lang yung infection, ibig sabihin, sa loob lamang ng 6 na buwan. Pag sinabi natin matagal na siya sa katawan, ang time frame natin doon is more than 6 months. Kung mahigit 6 months na or 6 na buwan, ibig sabihin matagal na yung virus sa ating katawan. So kapag sa HEPA A naman na nakukuha natin sa pagkain, most of the cases kasi hindi naman tumatagal yung HEPA A sa ating katawan, so within 6 months nawawala na siya. May available ba tayong vaccine sa HEPA A? Wala po tayo. Meron po tayong available na vaccine pero mas ang pinapromote kasi namin yung prevention at yung supportive care. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ka ng HEPA A, usually, di ba, sabi ko, nawawala ka naman ito sa katawan pag healthy yung adult or healthy kang tao. So, mostly, mas maganda pag proper rest lang, adequate hydration, yung mga ganon. Pero kung tatanungin ko may vaccine, meron po tayong vaccine na available doon. Yung pangalawa, ito yung pinaka-common, yung HEPA B. Alam ko, nagpapansin ko kasi mga medical ninyo, parang hindi naman required sa inyo na magkaroon ng HEPA B test. Kung baka kung nagpapamedical kayo sa clinic, di ba usually, wala naman kasama yung HEPA B test. So, usually ang common na yung 5, natin, di ba? Yung basic 5 lang natin, yung fecalities, urinalysis, yung mga physical examination, x-ray, drug test, yung gano'n. So, nakikita ko walang HEPA B. So, yung HEPA B kasi common siya sa amin sa hospital, sa mga medical health workers, kasi nga, kami mga nurses, doctors, medtech, mga ganyan, kami yung laging may contact o kami yung laging humahawak ng dugo ng pasyente. So dapat sigurado kami pag pumasok kami sa trabaho or nag-apply kami sa trabaho, dapat sigurado kami na wala ka ng infection sa aming katawan. Kasi mahirap naman na ikaw yung nurse, ikaw yung medical health workers, tapos ikaw pa yung makakamawa. So yun yung usually makikitang nangyayari sa hospital. Kami mga medical workers, usually nire-require sila mag-HEPA B. Mag-HEPA B test. Pero kapag nag-abroad naman kayo or may balak kayong mag-abroad, sure naman na may HEPA B na kasama. HEPA test. So yung HEPA B nakukuha ito sa infected blood at body fluid, unprotected sex, sharing needles or razor or from an infected mother to her baby during childbirth. So kapag example, ang buntis ng babae, o buntis yung babae pero yung nanay is may HEPA B, mahahawaan niya ba yung anak niya pag lumabas na sa kanyang sinapupunan? Yes. Kasi merong, sa loob pa lang ng tiyan ng nanay, naghahalo na po yung dugo ng baby at ng dugo ng nanay. So kapag may HEPA B po ang nanay, magkakaroon din ng HEPA B ang anak, yung bata. So yung isa pa is yung unprotected sex. Kapag sinabi natin unprotected sex, nakakahawa po kasi be open-minded, yung semen ko at yung vaginal fluids po ng babae, meron po yung isang, may percentage po doon na may HEPA B infection po. So kumbaga kapag nagkaroon kayo, nag-sex kayo, tapos ang nangyayari hindi kayo gumamit ng kondom, yung semen pati yung vaginal fluids ng babae naghalo, at kapag isa doon sa babae o lalaki may HEPA B, magkakahawaan po sila. At maliban doon, pag nagkaroon kayo ng sex at nagkaroon ng pagdurugo, mula sa ari ng babae o sa ari ng lalaki, magkakaroon pa rin din po yun ng contact. So possible risk pa rin po yun ng HEPA B infection. So sa mga dugo, sa mga dugo po nakakahawa din po yung mga dugo. For example, sa blood donation, kaya nga di ba sinabi ko sa inyo yung blood donation, pag nag-donate tayo, bakit libre? Pero kapag kumukuha tayo ng dugo sa hospital, binabayaran natin. Libre po yung dugo, pero yung test po mula sa iba't ibang sakit, yun po yung binabayaran natin. So bago isalin yung dugo sa isang pasyente, dapat sigurado muna walang infection yung dugo yung pagsasalinan. Kung mga walang syphilis, walang HEPA B. So yun po mga laboratory test yung binabayaran natin po kapag nagkukuha po tayo ng blood sa Red Cross or sa hospital. Next is yung razor, yung paggamit ng, sabi nyo yung mahilig magpatato dito, yung nagpapatato, tapos share sila sa needle or sa karayom, ginamit sa isang tao, tapos gagamitin naman sa isang tao. So magiging risk yun para magkaroon ng hawaan ng HEPA B. Pangalawa, yung pag-share din po ng razor. Kapag din yung nagtatanggal ng bigote, gamit yung razor, hindi po appropriate yung nag-share po tayo ng razor. Kasi yung razor po, matalino po kasi yan may blade.
So kapag nagkaroon po, sample ako, awag naman sana, nagkaroon ako ng HEPA D. Tapos, gumamit ako ng razor. Siyempre, possible makakaroon ng sugat yung ano ko, bigode ko, kasi lalo na pag mali yung paggamit ko. Then, ginamit ng kapatid ko or ginamit ng kasama ko sa bahay, yung razor na ginamit ko. So, magiging risk pa rin po yun ng infection kasi nga, nagkakaroon po ng exposure mula sa dugo ng isang tao papunta sa dugo ng yung kasama. So, nagiging chronic ba or tumatagal ba yung HEPA B sa katawan ng tao? Yes po, tumatagal po yung HEPA B sa katawan ng tao. Pero 90 to, I think, mostly 90% po ng may HEPA B is nawawala naman po. Pero yung pinaka-worst po kasi dito, may cases po kasi tayo na tumatagal yung HEPA B kumbaga hindi na nawawala sa kanyang katawan. For example, nagka-HEPA B ako ngayon. So, kapag nagka-HEPA B ako ngayon, sa loob ng 6 na buwan, ang tawag doon, nasa acute phase pa lang. So, sa 6 na buwan, dapat yung HEPA B ko sa katawan, matatanggal na siya. Kasi, consider ko yung sarili ko na as healthy, kung healthy akong tao, dapat yung 6 months matatanggal na yung HEPA B ko. Pero, ang nangyayari, bakit siya tumatanggal? Kasi, nangyayari, may, ang sira na yung liver natin, kakainom natin, kakasigarilyo, so hindi na maganda yung kondisyon ng liver natin bago pa tayo nagka-HEPA. So ang nangyayari, hindi nakakayanan ng katawan, tanggalin yung HEPA sa katawan natin. So ang nangyayari, tumatagal siya. Umaabot siya ng 6 na buwan. Kapag umabot na ng 6 na buwan, ibig sabihin, malakas na yung chance na hindi na matatanggal yung HEPA sa inyong katawan nang dadalhin niyo na siya hanggang sa pagtanda ninyo. Kaya meron kayong naririnig, ay nagka-HEPA naman ko siya, bakit nung pinainom namin ng mga herbal ganyan, natatanggal naman. So actually, natatanggal naman tayo yung HEPA, pero kapag hindi ka healthy dahil may tira na yung liver ninyo, tumanggal na ng 6 months, doon na po, possible talaga hindi na yung matatanggal yung HEPA na yun, at kailangan nyo nang magpakonsulta sa doktor. Kasi sa doktor, magre-reseta sila ng gamot para makontrol yung virus sa katawan ninyo. Katulad lang po yan sa mga iniinom natin mga gamot para sa ating high blood. Kung may iniinom tayong maintenance. So, ganun din kapag nagka-HEPA ka, matagal yung HEPA sa katawan mo, umabot ng more than 6 months, so yung maintenance ninyo, panghabang buhay na rin para sa HEPA, para makontrol yung virus. Kasi kapag hindi nyo na-control, ang nangyayari, masisira yung liver nyo, makakaroon kayo ng komplikasyon. Pwede nyo yung ikamatay. So, pahatiyaw na lang to sa ating HEPA C kasi hindi naman siya masyadong common. So, sa HEPA C naman, nakukuha din ito sa ating, nakukuha din ito sa dugo, pero usually sa mga sa mga needles, sa sharing needles at yung mga unsafe medical procedure. Nagiging chronic ba or namatanggal ng mahigit 6 months ba yung HEPA C? Hindi masyado pero nangyayari. Available ba ang vaccine sa HEPA C? Actually hindi. Pero mayroong mga gamot sa HEPA C na pwedeng inumin para mawala. Wala tayong vaccine sa HEPA C unlike sa HEPA B. Pero kapag may iniinom tayong gamot sa HEPA C, nawawala naman yung sakit. So HEPA D naman, magkakaroon ka lang ng HEPA D kapag nagkaroon ka ng HEPA B. Wala, pwede ba itong ma-prevent? Opo, pwede natin ma-prevent ang HEPA D pag nagpabakuna po tayo against hepatitis B. So masyado na siyang complex, pero kung may mga tanong kayo, pwede kayo kumapit doon sa clinic at explain po ng maayos. Sa HEPA E naman, sa HEPA E, katulad din po ito sa HEPA A, nakukuha sa mga contaminated water at mga contaminated food. Nagiging chronic pa ito, hindi masyado magiging chronic ito, pero napakadelikado ito sa mga buntis. So yung HEPA E kasi, hindi siya tumatagal ng more than 6 months sa katawan ng tao, pero kapag nangyari ito within 6 months sa isang buntis, masyadong nakakatakot yung komplikasyon. Kasi nga nasisira yung liver ng isang buntis na tao at nagkakaroon ng komplikasyon sa panganganak. So, ano yung mga common symptoms mo kapag may hepatitis ka? Una, naglalagnat ka. Pangalawa, fatigue o madaling mapagod. Pangatlo, nawawala ng gana sa pagkain. Pang-apat, gusto mong nasusuka ka. Pang-lima, nagkakaroon ng pananakit sa upper right side ng abdomen. Next is yung dark color urine. Pag napapansin niyo yung ihi ninyo na parang color tina, alam niyo, umiinom ka ng tsaa na masyadong concentrated yung color o masyadong dark yung color ng tsaa. Ganun na daw yung kulay ng ihi mo.
So, yung sa dumi naman, kapag tumatay kayo, yung kulay daw ng dumi nyo is parang gray na. So, ang pinaka-worst dito is yung nag-yellow na yung balat nyo at ng mata nyo. Ibig sabihin, nagkakaroon na kayo ng jaundice. Ibig sabihin, apektado na masyado or malala yung liver nyo sa katawan. So, paano natin ito imamanage? So, una, magkonsulta sa doktor kapag nagkaroon ng ganitong simptoma. Pangalawa, blood test. Ginagamit natin para makonfirm natin kung may hepatitis nga ba kayo. Then, get enough rest and stay hydrated. So, kailangan nyo magpahinga ng sapat at uminom ng tubig. Avoid alcohol because it can worsen liver damage. Tama po. Huwag po tayo natin umiinom po ng mga alcohol. Yung umiinom po natin na yung linggo-linggo na lang, araw-araw na lang, umiinom tayo, tumataw na tayo. So, iwasan po natin yun kasi napakalaki, ano po nun, napakalaki. Nagkakaroon po ng damage yung liver po natin. Ang hirap naman yun, kung magpapadransplant pa kayo ng liver para lang mabuhay po. Saan kayo makakahanap ng liver? Kung sira na yung liver niyo. At sobrang nakakamatay po kapag nasira po yung liver niyo. Kasi ang laki ng function nito sa ating katawan. Kung pag-iinom po ng alak, hindi lang po nakakasira ng liver, nakakasira din po yan ng suka. So, yes po, pwede po magkaroon ng cancer ang isang tao madalas umiinom ng alak. Kasi nga, kapag nasira yung liver ninyo, nagkakaroon ng teklat, nagkakaroon, pwede yung mag-proceed sa pagiging cancer. At magkakaroon din kayo ng cancer sa lalamunan nyo kasi nasisira yung lalamunan nyo. Kasi saan ba dumalaan yung alak? Kasi sa lalamunan natin. Then, huwag mag-share ng mga razor at ng mga karayo. Then, practice safe sex. Kung sexually active kayo, mas maganda no, na gumamit kayo ng condom para maprotektahan nyo yung sarili niyo. Then, wear gloves and follow first aid procedure when handling blood or open wounds at work. So, ito yung para sa amin. Report and seek medical care immediately after any exposure to another person's blood. So gusto ko lang linawin po na marami po tayong hepatitis, hepatitis, so iba't iba po yung mga virus dito. Iba po yung virus sa hepatitis A, Hep B, Hep C, Hep D, and Hep E. So nagkakaroon sila ng difference kung paano sila mag-spread, kung ano yung DNA ba sila or RNA, kung nagiging chronic ba sila or hindi, at kung may vaccine ba at kung paano ba yung magiging treatment nila. So, lagi po natin tandaan, Hepa A and Hepa E, sa makukuha natin ito sa pagkain at tubig. Hepa B and Hepa C sa dugo naman at sa mga body fluids. Kung nasisex tayo, yung mga semen, pati yung mga vaginal secretion. Lastly, yung Hepa D naman, nakukuha pag nagkaroon ng kayo ng Hepa B. So, halagang paalala, no? Healthy liver, healthy worker, prevention starts with proper hygiene, vaccination, and safe work practices. Thank you and stay safe. Thank you, Nas.